Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay i-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kaguruan. At yung favor na hinihingi sa inyo ni Sir Bong, kasi diyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating mga topics ngayon, kumustahin natin yung PBB ng ilang regions na wala pa. May mga regions pa ba na hindi nakukuha yung kanilang PBB, hindi pa nila nare-receive? Alam nyo, dear teachers, talagang nakakalungkot kung may ilang regions pa ang hindi nakaka-receive ng kanilang PBB by now. Ang susunod nating benepisyo na matatanggap ay sa November 15 naman. Ito yung year-end bonus natin. Alam nyo, less than a month na lang yung ating pag-aantay at marireceive na natin yung ating year-end bonus. Alam nyo, 1 month salary din itong ating year-end bonus at malaking tulong ito sa ating mga kaguruan at syempre maging kay Sir Bong, kasama ako dyan. Again, yung topic ni Sir Bong ngayon ay yung mga katanungan pa rin ng ating mga subscriber. Basta mag-comment lang kayo or magtanong lang kayo sa aking YouTube channel at pipilitin natin na sagutin yung inyong mga tanong dito sa aking vlog. Kung gusto ninyo na magpa-shoutout, gagawin ni Sir Bong yan, sabihin nyo lang sa akin, sabihin nyo lang dun sa comment nyo sa aking YouTube channel. Yung unang tanong ng ating subscriber, na-promote daw siyang Head Teacher 1 noong August 2023 last year. Ang tanong niya, pwede na raw ba siya magpa-promote uli for Head Teacher 2? Alam mo, pwede ito. May mga division office na pinapayagan ito na kapag naka-1 taon ka na sa last promotion, ay pwede ka na uli magpa-promote. Pero alam ko, may mga division office na nire-require kayo na after ng last promotion nyo ay mag-antay pa raw kayo ng 3 years. Sa pagkakaalam ko, may ruling ang Civil Service Commission tungkol dito, kapag ikaw ay naka-1 taon na sa iyong huling promotion, ay pwede ka na uli magpa-promote for higher teaching position. Kaya kung ang tanong mo, kung by now ay pwede ka na magpa-promote uli from Head Teacher 1 to Head Teacher 2, ito ay pwede. Kung reclassification ang gusto mo, kung wala kayong vacant item, basta papayagan ka ng inyong division office na i-reclass yung Head Teacher 1 mo to Head Teacher 2, no problem ito. Kaya lang, gaya ng sinasabi palaging Sir Bong, may mga division office na mahigpit na sa reclassification at hindi na pinapayagan yung reclassification. Kasi sa reclassification, namamatay yung item at hindi na pwedeng applyan. O puntahan naman natin yung isa pang tanong ng ating subscriber. Kaya lang parang galit siya, Kasi sa division daw nila, meron pa ring 4 na COT. Iba-iba lang daw ang tawag. Alam niyo palagi kong sinasabi, basta ang COT ay related sa IPCRF, hindi pa ito pinapayagan base sa DepEd order. Pero kung yung classroom observation, nautal ako, ay dahil sa trabaho ng master teacher, ng department head at ng inyong principal na mag-conduct dahil ang purpose nila ay mentoring, coaching, and clinical supervision and others, dapat itong ginagawa. Kasi parte ito ng ating system to make our teachers skilled and
and ready to facilitate teaching and learning. O, puntahan uli natin yung iba pang tanong ng ating subscriber. Sabi raw ng kanilang principal or school head, yung class advising or class advisory ay hindi raw considered as teaching load. Alam nyo, may mga dating DepEd issuances na sinasabing ang class advisory ay considered teaching loads. Even dito sa latest DepEd Memo 53, sinasabi doon na considered teaching load ang class advisory. Parang nabulol ako doon, ano? Kaya kung ikaw ay class advisor, ang teaching load mo ay dapat 5 plus 1. Kaya lang, ang nakakalungkot dito sa DepEd 53, yung ibang mga ancillary ay hindi na kinoconsider as teaching loads. Puntahan uli natin yung isang tanong, isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, kapag nagagalit daw yung principal nila, ang laging sinasabi sa mga guro ay, mag-resign ka na. At kapag nangangatwiran daw yung mga guro, ang sinasabi ng kanilang principal ay, mag-principal ka muna. Alam nyo, dear teachers, minsan uunawain natin yung inyong principal. Kaya lang hindi natin gina-justify yung ganitong pananalita ng mga principal kasi ito ay isang klase ng bullying. So, meron ba kayong natutunan sa mga pinagkwentuhan natin ngayon sa aking vlog? Maraming salamat sa inyong lahat.